Nang sumipa ang presyo ng mga produktong petrolyo dulot ng giyera sa Middle East, lahat apektado. Kasama ang mga mangingisda na salat na nga ang kita, nalulubog pa sa utang dahil hindi makabawi sa gasto sa diesel at gasolina. Hiling nila sa gobyerno, matulungan daw sana sila para hindi tuluyang malunod sa problema. Yan ang UB Special Report ni Bam Alegre. Isang hilera rito sa Barangay South Bagong Bayan sa Navotas, ang mga bangkang dating namamayagpag sa paglalayag. Ngayon, mahigit isang buwan nang nakadaong lang. Dahil sa sunod-sunod na mega oil price hike, hindi na makapalaot ang ilang mangingisda sa Navotas, tulad ni Andrew Barcelona. Nang minsan kasi nilang subukan na makipagsapalaran sa dagat, ngayong mataas ang presyo ng mga produktong petrolyo, inalat daw sila ng husto. Halimbawa sa bangkal ni Andrew, 6,000 piso ang pinaluwal niya para sa 3 bariles ng diesel. Ang nahuli nilang isda sa huling layag, wala pa sa 500 piso ang kinita nila. Sana bumaba na kahit na konti. Mabigat masyado yun, mabigat sa ano. Dati 12,000 na meron namin partero kahit pa paano. Ngayon sa kurudo na pupunta yun. Wala na titira sa tao. Ayon kay Yeb Sanyo, Executive Director ng SICAT o Sentro para sa Ikauunlad ng Agham at Teknolohiya, walang kakayahan ng karamihan sa mga mangingisda para mamuhunan ng malaki sa petrolyo. Hindi naman yan free cash flow sa kanila. Inuutang muna nila yung pambili ng gasolina. So kaya natatrap sila dito sa vicious cycle ngayon nitong utang. Dapat isaalang-alang. Ito pong mga mangingisda, syempre, ay lifeblood ng ating bansa pagdating sa pagkain. Sa Bulungan Seafood Market sa Parañaque, ipinangutang lang ni Reynaldo Cinco ang puhunang 400 pesos sa gasolina para makalayag ang maliit niyang bangka mula Kawit, Cavite at makapagbagsak ng nahuli niyang isda sa Bulungan. 50 pesos lang ang kada kilo ng nahuhuli niyang golden tilapia. Kaya kailangan niyang magbabad sa initan para mabawi ang puhunan sa gasolina. At may maiuwi para sa kanyang pamilya. Sinuwerte siya ngayon dahil nakaisang banyera siya o 40 kilo ng tilapia. 2,000 pesos ang kabuuang halaga kapag naibenta lahat. Kapag ibinawas naman ng 400 pesos na puhunan sa gasolina, may paghahatian pa sila ng kasama niya na 1,600 pesos, tig 800 pesos sila. Pero paglalaanan nila uli ang 400 pesos na gasolina para sa susunod na paglalayag, hati sila. Suma total 600 pesos ang may uuwi nila. Talaga Kaysa naman tatambay ka sa inyo, wala ka rin naman pagkakakitaan. Humiram ka lang muna ng puhunan para makalaot ka at kahit paano may mauwi ka na pera sa pamilya mo. Ganun talaga, sir. Minsan talagang sasabay ka lang din sa agos ng panahon. Kung anong meron, sabay ka lang din. Pag wala, wala talaga. Kung dito sa Metro Manila, nalulunod na sa problema ang mga mangingisda, lalong mas mahirap sa probinsya. Noong 2025, bumaba ng 6.7% ang huli ng mga mangingisda mula sa probinsya. Humigit kumulang 750,000 metric tons. Sa Dinagat Island, 71.3% ang itinaas ng presyo ng gasolina, higit na mas mahal kaysa sa mga lungsod. Bumaba ng 60.2% ang volume ng isda na nahuhuli nila at nagresulta ito sa 58.1% na pagkawala ng kita ng mga mangingisda. Sa survey ng 50 mangingisda, 95% sa kanila ang baon sa utang. Dahil dito, kung hindi man sila persado magtinda ng isda sa mas mababang market price, binabawasan nila ng husto ang kinakain ng kanilang pamilya sa buong araw. Base sa datos ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, noong 2024, meron 2.6 million na mga mangingisda sa buong Pilipinas ayon sa kanilang tala. Pero yan pa lang yung mga rehistrado. Sa estimate na yan, humigit kumulang 30% ang nasa laylayan ng poverty line. Base naman yan sa datos ng Philippine Statistics Authority mula 2012 hanggang 2023. Ibig sabihin, marami sa mga mangingisda ang kapos sa kabuhayan o kaya na may nahihirapan sa mga pangunahing pangangailangan. Bago pa man ang problema ng mega oil price hike bunsod ng giyera sa gitnang silangan, may mga hamon ng kinaharap ang fishing industry sa bansa. 2.5% ang ibinaba ng nahuling isda sa Pilipinas noong nakaraang taon, mula 4.06 million metric tons noong 2024, 3.96 million metric tons na lang ito noong 2025, base sa datos ng BFAR. Ang ilang porsyentong pagbaba, malaki na agad ang epekto sa ekonomiya, lalo na't ayon sa BFAR, 201.98 billion pesos ang ambag sa ekonomiya ng pangingisda noong 2024.
Hindi man madaling makita sa numero ang hamon na ito, ramdam naman sa kalam ng sikmura kapag hindi na sila nakapangingisda. At sa aray ng pitaka kung ipilit pang maglayad. We should go beyond ayuda. Importante po na mas tumugon doon sa long-term na pangangailangan ng mga mangingisda pagdating dito sa kanilang kabuhayan. Hindi po pwedeng, hindi kakasya yung isang one-time na ayuda. Alisin yung mga excise tax at VAT sa presyong petrolyo. Kailangan din po talaga ng suporta ng ating mga fisher folk, lalo na yung municipal fisher folk. Para sa isang arkipelago na biniyayaan ng mga likas na yamang dagat, sagana dapat ang Pilipinas pagdating sa pangingisda. Pero habang walang pangmatagalang solusyon sa mataas na singil ng petrolyo, hirap pa rin makakapalaot ang mga mangingisda na tila ba nalambat na sa sarili nilang kabuhayan. Ito ang unang balita, Bam Alegre, GMA News.